Soriano to stand up and raise her right hand, ma'am, for the oath. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, ma'am? Thank you very much, ma'am. Please take your seat. Ito na ang pinakahihintay ng lahat. Dumating na ngayong araw sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang aktres na si Maricel Soriano hinggil sa investigasyon ng PDEA Leaks na nag-uugnay sa aktres at pangulo sa drug use allegation. Narito ang naging revelasyon ng aktres at Diamond Star ni si Maricel Soriano na ikinawindang ng nasa loob ng Senado. Halina't sabay-sabay nating panuorin at alamin ang video ito. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Matatanda ang tinawanan lang ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga aligasyong nasangkot umano sila ng aktres na si Maricel Soriano sa iligal na droga. Matatandaan rin kamakailan lang ay lumabas ang isyu hinggil sa umano'y nag-leak ng mga dokumento noong 2012 kung saan kasama raw sina Bongbong Marcos na nooy senador ng bansa at ang aktres na si Maricel Soriano sa dawit sa paggamit ng illegal drugs. Matapos nito, nagsagawa ng pagdinig ang Senate Committee on Public Orders and Dangerous Drugs na pinamumunuan ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung saan nagbigay ng testimonya ang dating Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA agent na si Jonathan Morales hinggil sa sinasabing authenticity na nag-leak na dokumento noong 2012. Pinabulaan na naman ni PDEA Director General Muro Virgilio Lazo ang naging pahayag ni Morales at sinabing non-existent umano ang naturang mga dokumento. Nang tanungin naman ng media si President Bongbong Marcos hinggil sa isyu nitong Lunes, pagtawa lamang ang kanyang naging sagot. Kami ni... 12 daw po, Mr. President. Samantala ngayong araw May 7, ang pinakahihintay ng lahat, matapang na humarap sa investigasyon ng Senate Committee on Public Orders and Dangerous Drugs ang aktres na si Maricel Soriano matapos lumitaw ang kanyang pangalan sa umano'y PDEA Leaks. Kasabay sa kanyang naging pahayag, inamin ni Maricel Soriano na sa kanya ang unit na 46C sa Rizal Tower Building, Rockville, Makati. Ito ang unit na nakalagay sa nag-leak na PDEA document kung saan di umano sila sumisinghot ng pulburon ni President Bongbong Marcos. Bukod pa dito, narito rin ang naging revelasyon ng aktres na ikinawindang ng nasa loob ng Senado. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang humusga. Pangalan mo, sa tingin mo ba may katotohanan ang mga nasabing dokumento? Sa tingin mo? Unang-una po, hindi ko alam ito po sa mga dokumento. Nalaman ko na lang yan nung pinakita sa akin. Dahil hindi po ako nagbabasa ng mga ganyan. Wala po akong alam. Wala. Thank you po. Next question po, ma'am. May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamay-ari ng Unit 46-C Rizal Tower Building located at Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City? Opo. Sa'yo yun? Opo. Yung 46-C? Hanggang 2012 po, nabenta ko na ko yun. Wala na ako doon. 2012. Anong month yun nabinta? Hindi ho ako sigurado sa month, pero yung year naalala ko. So, your pre-ops is 2012, Your Honor. 2012. Yes, sir. 2012. 2012. So, bininta mo na after 2012. Binenta ko po siya nung 2012. Yun lang po ang naalala ko. Okay. But then you admit na you are the owner and at the same time the occupant of such unit, yung Unit 46, the C. Opo. 2012, bininta mo. Yes, Your Honor. And your pre-ops was 2012. 2012, Your Honor. 2012. March 11. Okay, thank you. Ma'am, pwede bang makahingi ka ng kopya ng deed of sale nung unit na bininta mo? Opo. Ha? Wala. Kung meron kayong Hanapin ko po. hanapin mo. Thank you. Ito rin ma'am, may napabalita in 2011
two former household workers who lodged a complaint of serious physical injury against Maricel Soriano stated that they decided to flee from the actress condominium unit also because of her alleged cocaine use. Ano pong masasabi mo dito sa balita nito? Hindi po totoo yan. Hindi totoo. Hindi po. Thank you. I just want to get your answer para to set the record straight. Yes po. So hindi totoo yun. Hindi po. Pero totoo na meron kayong dalawang katulong sa bahay na dalawa na umalis, Opo, kasi ninakawan po nila ako. ninakawan kanila. Opo. Totoo na binugbog mo sila o hindi? Paano ko naman po bububugin? Dalawa po sila. Okay. I'm just confirming the report, the news report. Thank you po, ma'am. Maraming salamat for your Salamat cooperation. So far, that would be all as far as this committee is concerned. Yung confirmation mo lang as to the ownership and occupancy of that unit in the year 2012 when the pre-ops was initiated by Agent Morales. Ma'am, maraming salamat sa pag-attend mo dito. Thank you very much. Kahit na mukhang wala ka sa magandang condition, you tried to be here. Maraming salamat. Maraming salamat po, Mr. Chair. Ma'am, pwede ka nang magpahinga. Chair, meron lang siyang gustong basahin. You want to, yeah, go ahead. Apo, pwede daw niyang Yes. basahin lang yung... Meron kang... Gustong basahin niya, Yes, basahin. Please, pakibasa. Ito, magandang umaga po sa mga kagalang-galang ng mga senador at sa lahat po ng nandito ngayong araw. Ako po ay nakatanggap ng imbitasyon galing po kay Senator Bato de la Rosa para magbigay ng komento tungkol sa issue na pinag-uusapan dito sa hearing. Una-una humingi po ako ng paumanhin dahil hindi po ako sanay sa mga ganito. Alam niyo po, first time ko lang po talaga na makatanggap ng imbitasyon na humarap sa Senado. Nakakakaba at nakakatakot. Sa totoo lang po, hindi malinaw sa akin kung bakit po ako naimbitahan sa hearing. Nagtataka lang po ako dahil lahat po ng tumestigo dito ay nagsabing na-verify ang impormasyon, hindi na-verify ang impormasyon ni Mr. Morales at walang investigasyon na naganap. Pasensya na po kung nalilito po talaga ako dito. Gayunpaman, mataas po ang respeto ko sa Senado at sa mga kagalang-galang ng mga senador na nandito ngayon. Lalo na po si Chairman Senator De La Rosa. Sa abot po ng aking makakaya, tutulong ako na sagutin ang inyong mga katanungan. Pero sir, nakikiusap lang po ako sa inyo po. Kung ang usapin ay tungkol po sa mga bagay na may legal na implikasyon po, sana po ay pagbiyan niyo po ang aking abogado na sumagot para sa akin. Na hindi man po ako abogado, sir. At sa usapang legal, mas nararapat po yata na ang abogado ko na lang po ang sumagot at magpaliwanag. Kung magkaroon man ako ng legal question, pinapahintulutan ko pong magsalita para sa akin si Attorney Agnes Maranan. Maraming salamat po, sir. Thank you, ma'am. Hindi na mangyari yan dahil sinagot mo na ako kanina eh. Thank you for answering my questions. Salamat talaga. You are answering the questions with all honesty. Thank you very much. Thank you po, sir. Ma'am, pwede ka na siguro magpahinga kasi kayo Salamat na kapatis natin dyan. Salamat Pahinga ka po, muna. sir.